Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, sagutin natin yung comment ng isang kaibigan natin na si Madam Jen Villamor. Ayan, mega loud shoutout sa'yo Madam. Basahin natin yung kanyang katanungan. Kuya, mabuti po kahit TNT ka, may na-applyan ka pa rin na work. Ayan, magandang katanungan yan Madam. Para sa mga kaibigan natin na curious kung paano nakakita o nakakahanap ng trabaho ang isang TNT sa South Korea sa kabila ng kanilang higing undocumented, bakit tinatanggap pa rin sila ng mga karamihan o ilang employer sa South Korea. So ganito yan Madam, explain ko na mabuti. Sa Korea po kasi maraming mga factory pwedeng mapasukan. Siyempre hindi naman lahat ito talagang malalaking factory. Most of them usually mga small business lang or small scale business. So pag sinabi small scale business, family business. So i-categorize natin yung mga factory o mga trabaho na pwede mapasukan sa South Korea, no? So umpisa natin sa tinatawag na family business. Yung halimbawa, yung mga membro lang ng pamilya nagtatrabaho. Tapos pangalawa, yung mga tinatawag na medium scale business. Yung may mga tauhan na sabihin natin ng mga 10, 20, ganyan, 30, at yung mga talagang malalaking kumpanya. So yung maabot na ng 50, 100, so on and so forth, di ba? So categorize natin sa tatlo yung mga negosyo na yan sa South Korea. So ang mga karaniwan na kumukuha ng mga undocumented mga lods is tinatawag na yung pinakamababa, family business or small scale business. So dun sa medium scale, minsan may mga kumukuha din dyan for a certain reason. So yung mga small scale business o yung mga family business, bakit kumukuha sila ng mga TNT? Ganito po yun mga lods. Base sa pagpapaliwanag ng amo ko dati, sabi niya ang isang Korean company or isang company sa South Korea or isang factory, para makapag-hire ka ng foreign worker ng isang EPS na galing sa ibang bansa, kailangan meron kong at least isang Korean employee. So ibig sabihin Korean citizen na nagtatrabaho sa iyo. Dapat nakaregister yun sa labor, nagtatrabaho sa iyo sa iyong company. So kung walang Korean employee na naka-register dun sa isang factory or wala siyang empleyado na isang Koreano, hindi siya qualified na mag-hire ng foreign worker. So dapat kumuha muna siya ng worker locally doon sa kanilang lugar. So at least isa lang daw ang requirements ng labor, kahit isang Korean lang na nagtatrabaho sa'yo, ayan, pwede kang mag-hire ng foreign worker. Kagaya nung pinaggalingan ko mga example ko sa inyo, bali ilan lang kami nagtatrabaho doon, sabihin na natin na pang-apat ako. So yung nagtatrabaho doon, yung samunim namin, yung asawa ng sadyang, yung asawa ng boss ng pinakaamo, bali babae, samunim. Tapos pangalawa yung sadyang namin, yung mismong may-ari o yung pinaka-amo ko. Tapos pangatlo yung kanyang anak. So yun yung typical na tinatawag na family business, kasi family lang talaga ang nagpapatakbo, di ba? So tatlo lang sila. So pang-apat ako. So TNT, tumanggap sila ng TNT kasi nga tatlo lang sila empleyado, family business. Dapat yung Korean employee na nagtatrabaho sa'yo, dapat hindi mo kalahi. So kung kalahi mo, hindi siya counted o hindi siya qualified. So yun nga, di ba, nanay, tatay, tsaka yung anak. So family business, wala silang ibang empleyado na Koreano. So nila, wala silang choice dahil wala din naman gustong pumasok sa kanila na Korean citizen. Ang mga Koreano mga lods, pagkatingin nilang maliit ang company at wala silang makukuhang ganun na kalaki na benefits in the future, na parang tingin nila na alanganin in the future na magsara, hindi sila magtatagal sa company na yan. Kasi mga Koreano mga lods, sinahabol din nila yung kanilang pinaka-severance pay or na makukuha after ng few years na pagtatrabaho. So ang isang maliit na company, talagang hindi yan papasukan ng isang Korean citizen, at lalo na kung hirap pa yung trabaho, madumi, delikado, yan talagang hindi nila papasukan yan. So yun nga, bakit kumukuha ng TNT ang isang company? Ayan, dahil hindi sila qualified na kumuha ng foreign worker. So nagtsatsaga sila sa mga TNT. So ngayon alam niyo na kung bakit nagtatagal ang isang TNT sa South Korea. Hindi ko sinasabi na may ambag ang mga TNT, kayo na po ang mag-analyze kung nakakatulong ba kahit papano mga TNT sa ekonomiya
ng South Korea. So sabi ni Madam, mabuti nakakuha po kayo ng trabaho kahit na TNT kayo. Pani talaga na kumukuha ng TNT, yan kagaya pag small scale business, syempre wala silang choice, walang Korean na gustong pumasok sa company nila. Pangalawa, hindi sila qualified kumuha ng foreign worker, kaya umaasa na lang sila sa mga walang visa. So sa mga medium scale business naman, meron bang kumukuha ng TNT? Meron din po. Kasi alam naman natin, pagka TNT ang kinuha ng isang amo, ng isang boss, ng isang sadyangin, diba, walang kumin, wala silang mga benefits na babayaran. Pero ito ang gusto kong i-share sa inyo, sa mga kababayan natin na hindi pa nakakaalam. Kahit na TNT ang isang Pilipino o isang foreign worker na pumasok sa isang company, basta nagtrabaho ka sa kanila ng continuously 12 months, ikaw ay entitled pa rin na makatanggap ng severance pay o tinatawag na TEGICUM. So basta naka-isang taong ka sa isang company, ayan, qualified ka na makatanggap ng yung TEGICUM. Nasa batas po yan ng labor, kaya hindi yan pwedeng itanggi ng mga amo. May mga amo na hindi yan alam, pero ngayon sa mga panahon na to, unti-unting nalalaman na rin nila, kasi yung mga ibang amo akalain nila na TNT to, wala masyadong alam to, hindi nito alam na pwede siya makakuha ng TEGICUM. Sa ngayon po, marami na mga cases na mga TNT na naghahabol ng TEGICUM after ng kontrata. So ayun, nalalaman na rin ng mga amo na kahit na TNT, obligado silang magbigay ng TEGICUM. Mahirap pa maghanap ng trabaho sa South Korea ang isang TNT. So depende po. Dati madali lang, kaya lang ngayon dahil medyo maigpit na ang gobyerno, malaki ang multa sa mga company na mahuhulihan ng TNT. So yung ibang mga company, mga ibang mga amo natakot na. So yung iba umiwas na kumuha ng TNT. Dati madali lang pong pumasok ng trabaho, pero ngayon medyo may kahirapan na po. So base na rin sa experience natin, nung umalis ako dun sa huling company ko na pinagtatrabahoan, TNT na po ako, nag-standby po ako ng 2 weeks kakahanap ng trabaho. So ibig sabihin, walang mga available na trabaho para sa akin. Kung makakita man ako, sobrang layo. At pangalawa, syempre may mga factor tayong kinukonsider pag naghahanap tayo ng trabaho, di ba? Unang-una, dapat yung trabaho kaya mo o gusto mo. Pangalawa, yung mga privilege na pwede mong makuha, kung libre ba yung bahay, libre ba yung pagkain, at last but not the least, yung salary, kung pasok ba dun sa gusto mong sahod na makuha. Ayun nga mga lods, syempre pagpapasok ko sa isang trabaho, tatanungin mo muna yung mga gusto mong malaman, di ba? Siyempre, kung ikaw ba naman, kung sa tingin mo na yung basic pay yan sa South Korea is 2 million, papasok ka ba sa isang company na yung basic is ibibigay sa iyo is sabihin mo na natin na mas mababa? Siyempre, kahit nasabihin mo na wala kang visa, isasahod dapat hindi ka agrabyado, di ba? So pipiliin mo rin yung talagang fit sa'yo na trabaho at sa mga kondisyon na gusto mo. So yun nga, inabot ako ng 2 weeks. O yung sa mga ano dyan, baka sasabihin na naman ninyo na TNT na nga, namimili pa ng trabaho. Malalaman nyo yan pag nasa Korea na kayo mga lods. Yung mga nandito sa Pilipinas na medyo kinikriticize mga TNT dyan sa South Korea, ayan, sa pagdating sa mga ganyang bagay, ayan, wala po kayong alam. Ayan, sabihin ko na sa inyo kahit na ikaw, pag nakarating ka sa South Korea at naging ETS ka, kahit sabi mo na ETS, malalaman mo yung sinasabi ko. So, ayan. Siyempre, papasok ka dun sa trabaho na alam mo hindi ka bihado sa sweldo. So, sa madaling salita, yan for 2 weeks, wala akong makitang ganun na trabaho. Pero totoo mga lods, kahit na yung mga pinagtatanungan ko, talagang wala din silang open o hiring. Talagang nung mga time na yun na naghahanap ako ng trabaho, wala talaga akong mapasukan. Meron akong mga nakikita, pero napakalalayo sa mga probinsya na. Kung halimbawa, taga Manila ka, yung makikita mong trabaho, taga sa Cebu pa, gano'n, di ba? So, syempre, kung nakasanayan mo na doon sa lugar na yun, doon ka na nakatagal na nananirahan, syempre hindi ka basta-basta pupunta sa trabaho na malayo. Unless talagang no choice ka na, wala ka ng pangkain, wala ka ng pera, at kailangan mo na ng trabaho, di ba?
So, ganyan po sa South Korea mga lods. Kung mahirap makakita ng trabaho ang isang TNT, depende. Pag natsyempuhan mo na may mga kakilala ka na hiring, ayan, madali ka makakapasok. Pag natsyempuhan mo na may nakita kang post sa social media na nag-hire ang tao at fit sa'yo na gustuhan mo, ayan, makakapasok ka agad. Pero minsan or kadalasan talagang, lalo na sa mga panahon na to, may kahirapan na rin maghanap ng trabaho sa Korea para sa mga TNT. Di ba nga, napakarami din release ngayon na Pilipino, di ba, na APS. So sila nga nahihirapan maghanap ng trabaho, lalo pa yung mga TNT. So depende sa tiyempo, madam, pag naghahanap ka ng trabaho, kung makapasok ka kagad o hindi. So yan lang gusto ko i-share sa inyo ngayong araw mga lods. Short vlog tayo, short vlog para dun sa katanungan ni Madam na buti kahit na TNT ka, nakakahanap ka ng trabaho. Yes, pwede po. Makakahanap ka basta hindi ka maselan. Ayan, lalo na kung baguhan ka dun sa Korea, gaya ng mga ibang nagpupunta dun bilang tourist at naghahanap ng trabaho. Ayan, pero ngayon, sa panahon ngayon, kahit tourist minsan maselan na rin dahil sa mga napapanood nilang vlog na katulad nito, marunong na rin mag-demand kahit na baguhan pa lang. So sabi nga ng mga ilang mga nauna nang nag-TNT noon, noong unang panahon, iba na raw ngayon sa South Korea. Mahirap na, hindi daw katulad dati. So totoo naman kasi mga lods, lalo na sa nangyayari ngayon na yung presidente nila ngayon nakasalukuyan, gusto nilang ubusin ang mga TNT dyan sa South Korea. Sabi ng isang kababayan natin, pagka raw nakakota na sila, titigil na sila sa panguhuli. Hindi po. Sa tingin ko sa nangyayari ngayon, tuloy-tuloy yung kanilang panguhuli. Dahil tuloy-tuloy din naman ang pagpasok ng mga EPS, di ba? So ibig sabihin, para mapalitan yung mga nahuhuli nila, tuloy-tuloy sila nagpapasok ng mga worker na legal. So kaya lang sa kasamang palad, marami pa rin na nagpaparelease or talaga naghahanap ng ibang trabaho dahil yung iba nabibigla at hindi kaya yung mabigat trabaho. Siguro nasanay sa magandang trabaho or siguro hindi nila alam na karamihan ng mga trabaho sa Korea ay mahirap, diba? So yan lang may share ko ngayong araw mga lods. Hopefully sana kahit paano may natutunan kayo. Thank you so much for watching. Ingat-ingat. Ayan, sa mga kababayan kong TNT dyan, mag-ingat po kayo kasi talagang as of this moment, talagang tuloy-tuloy yung hulihan kahit na walang crackdown na nagaganap, talagang tuloy-tuloy yung kanilang panghuli. So ingat-ingat na mga lods at higit sa lahat, mag-ipon kayo para mabigla man kayo mahuli at mapauwi sa Pinas. Hindi kayo mag-iisip ng kung paano yung next step ninyo or yung mga susunod na journey ninyo. So yan lang mga lods, thank you so much. Hopefully may natutunan kayo. Ingat-ingat. Thank you so much for watching and God bless.